Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique tooth. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship
Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 9 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Sa punot dulo ng mga issue, bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita sa balita. DZRH Balansyado. Pilipinas, araw ng Huwebes, sa 29 na sa buwan ng Enero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Saldico, wala sa Lisbon, Portugal. Natuklasan ng Korte Suprema na nasa Sweden. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong nakalipas na taon, idineklarang unconstitutional ng Supreme Court. Ikatatlong impeachment laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos, walang gustong mag-endorso sa Kamara. Pagkalat ng peking medical report ni Pangulong Bongbong Marcos online, iniimbestigahan na ng NBI. Ekonomiya ng Pilipinas, bumagal noong 2025, gobyerno muling nagminti sa growth target. Chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations nanganganib na mawala kay Senator Amy Marcos. Iba yung surveillance laban naman sa Nipah virus, ibinagutos ni Pangulong Marcos. 6 na pulis Maynila inaresto dahil sa robbery sa Makati. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Ms. Omes Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nasa bansang Sweden si dating Congressman Elizalde na wanted sa kasong may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Batay sa isinapublikong petisyon na inihain ni Ko sa Korte Suprema, nagpapatuloy na siya ay nasa Stockholm, Sweden na may lagda ng isang notary public. Layo ng inihaing petisyon, harangin naman ang pagpapatupad ng resolusyon ng ombudsman na nagsusulong ng kaso laban sa kanya. Hiniling ni Ko sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order upang mapigilan ang paghahain ng kaso laban sa kanya. Git ng dating mambabatas, nagmamadali umano si Ombudsman Boying Rimulya sa paghaharap ng kaso at hindi siya nabigyan ng pagkakataong sumagot.
Samantala, ipapa-red flag ng gobyerno ng Pilipinas ang foreign passport na hinihinalang gamit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasunod ito ng ulat na nakalabas ng Portugal ang dating mambabatas at nakapagpanotaryo pa sa Sweden sa kabila ng hirit na red notice laban sa kanya. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na makikipag-ugnayan sila sa Sweden ang maging sa Interpol para mapigilan ang anumang pagkilos niko. Oras na ma-red flag ang pasaporte, tiwala ang kalihim na hindi na makalalabas ng Europa ang dating mambabatas na akusado sa flood control scandal. Ibinunyag din ni Remulla na nakapagdala pa umano si Ko ng $100 million na cryptocurrency sa ibang bansa nang tumakas mula sa Pilipinas. Narito po si SILG Remulla. Paglalabas siya ng Europe ngayon, red flag talaga eh. Di ba na yun, nakita niyo yung igit? Di ba marami, buong mundo nakikigit na eh. So kung dadaan siya ng gano'n, mapaflag ka agad talaga siya. So sir, yung ganong kapangyarihan na passport, ano lang yung limit ng galaw nun? Pwedeng ma-access? Very limited yan. Sa Europe kasi wala silang borders eh, di ba? So very limited. Hindi siya makaka-check-in sa mga hotel kasi yung mga credit cards rito frozen yan. Maliban, kung alam namin, mga $100 million ang dinala niya abroad via crypto eh. Samantala, nanindigan naman ang Office of the Ombudsman na hindi ito magpapadala sa anumang delaying tactics si dating Congressman Elizalde Co para malihis ang investigasyon laban sa kanya. Tugon ito ng Ombudsman kasunod ng inihayang petisyon ni Co sa Korte Suprema. Sa kanyang petisyon, hiniling ni Co ang paglalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para mabigyan ang pagpapatubad ng resolusyon ng Ombudsman o mapigilan ang pagpapatubad ng resolusyon ng Ombudsman. Nakasuhan ito kaugnay ng flood control anomaly. Git ng kampo ni Ko, minadali ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso at nilabag ang kanyang karapatan sa due process. Pinagtibay ng Korte Suprema ang impeachment case laban kay Vice President matapos ibasura ng kataas-taasang hukuman with finality ang mosyon ng House of Representatives kaugnay ng impeachment ruling noong July 2025. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, nilabag ang one-year bar rule ng ihain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Bagamat iginiit ng Kamara na naging epektibo lamang ang one-year bar rule matapos ma-archive ang unang 3 reklamo, sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang hindi agarang pag-aksyon sa mga naunang reklamo at ang paghahain ng ika-4 na impeachment case. Iginit naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sarado na ang usapin sa impeachment matapos pagtibay ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na idinedeklarang labag sa konstitusyon ang Article of Impeachment laban sa kanya. Sa bahayag ng kanyang defense team sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa, hinikayat nila ang pamahalaan na mag-move on na tutukan na lamang ang iba pang mahalagang isyu ng bansa. Kinikilala rin ng kampo ni Duterte ang resolusyon ng Korte Suprema na ibinasura na nga ang motion for reconsideration inihain ng House of Representatives. Gayon din, pinasalamatan naman ng kampo ni BP ang Korte Suprema sa paglalatag ng malinaw na gabay sa mga limitasyon at namang proseso ng impeachment proceedings. Hindi naman papalitan ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humahawak sa kaso nitong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Sara Duterte, tumanggi ang dating Pangulo ng tanungin kung gusto nitong palitan ang kanyang legal team. Tugon nito ni VP Sara sa umunoy panawagan na palitan ng kanilang pamilya o ng kanyang ama ang mga abogado. Samantala, itinakda ng ICC sa February 23 hanggang February 27 ang confirmation of charge hearings ni Duterte. Samantala, sa iba pang mga balita, iniimbestigahan naman ng National Bureau of Investigation ang peking medical report ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkalat sa social media. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nakikipag-ugnayan ang kanilang mga ahente sa St. Luke's Medical Center kung saan dinala ang punong ehekutibo. Kabilang sa sinisilip nila kung paano kumalat online ang medical test result na tinawag ng Palasyong Peke at posibleng parte ng destabilization effort. Pinagutosan niya ni NBI Acting Director Lito Magno ang investigasyon, hindi pa man sinasabi ng Malacanang na ipasisilip ito sa ahensya. Narito si Malyari.
Well, I understand that there was a statement coming from Yusek Claire Castro that they will be referring the case to the NBI. Pero bago pa po magkaroon ng declaration si Yusek Castro, kaninang madaling araw na nagtawag na po ang ating director ng ng mga agents to step up on this investigation. In fact, we already dispatched agents in order to coordinate with the St. Luke's Hospital para makuha yung kanilang official na statement on the matter. And part of the investigation will also have to be done for the purpose of knowing kung paano nag-circulate at kung totoong ang circulation ng medical certificate na to was done also for the purposes of tampering it or whatsoever. Batid naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang impeachment complaint na inihain laban sa kanya sa Kamara kahit pansamantala siyang nagpapahinga mula sa mga public appearance. Ito ang kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto sa kanyang pagdalo sa PNP Day sa Camp Crame ngayong araw bilang kinatawan ng Pangulo. Ayon kay Recto, updated si PBBM sa mga nagaganap kahit nagpapagaling mula sa diverticulitis. Gayon din ay nananatiling tutok umano ang Pangulo sa pagpapahusay ng serbisyo ng gobyerno at sa performance ng kanyang administrasyon. Narito po si E.S. Recto. Oh, definitely. He's well aware about any issue. Anong reaksyon niya, sir, kung nagkausap kayo? Kami na pag-usapan yung impeachment, but we're all aware that there are impeachment proceedings in the House. So for sure, ano yung mga concern niya ngayon? Ngayong nakapahinga siya, tapos naririnig niya pa rin naman syempre yung mga development. Ang concern lang namin siguraduhin to improve government services, improve the performance of government. Yan ang inaatupag ng ating Pangulo. Samantala, inaasahan naman na magbabalik sa public engagement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo matapos pansamantalang magpahinga dahil sa diverticulitis. Ito ang sinabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto. Paniguro ng punong kalihim, maayos na ang kalusugan ng Pangulo na subsub lamang sa trabaho at paperworks. Balikan natin ang kanyang tinig. Ayos naman ang Presidente, palagay ko napanood naman ninyo yung video at maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan pirmahan, marami rin kailangan basahin. Sabi ng kanyang mga doktor, magpahinga ng 1 linggo. Wala namang mambabatas ang gustong mag-endorso ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives. Ito ang inihayag ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong kaugnay ng akusasyon ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na hinaharang umano ito. Ayon kay Adyong, nag-iingay lamang ang kanilang grupo dahil wala namang pumipigil sa kanila na magsampa ng impeachment. Binigyan din ni Adyong na dapat at alam na defensor ang House rules, gayong isa siyang dating mambabatas. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, magde-deploy naman ang Philippine National Police ng kanilang mga tauhan para tiyakin ang kapayapaan sa ikinakasang motorcade sa EDSA para sa panawagang BBM resign sa January 31. Ayon sa nagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nire-respeto nila ang karapatan ng publiko na maghayag ng saloobin. Pero paalala nito, dapat pa rin makipag-ugnayan ng mga organizer sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para masiguro na maayos ang daloy ng trapiko. Batay sa isa sa mga organizer nitong si dating Congressman Mike Defensor, nakatakda ang convergent point ng aktibidad sa MOA Arena at sa EDSA White Plains. Samantala, bigo ang gobyerno ang gross domestic product ay naitala sa 3% noong October hanggang December 2025. Ito ay mas mabagal kumpara sa naunang pagtaya na 3.9% sa ikatlong quarter ng nakalipas na taon. Batay sa pagsusuri, ang fourth quarter economic performance para sa kabuuan ng 2025 ay naitala sa 4.4% na mas mababa kumpara sa naging target growth rate na 5.5 hanggang 6.5% noong 2025. Sinabi ni Mapa na 3 taon nang nagmimintis ang gobyerno sa target ng GDP o sa target na GDP ng bansa. Samantala ay pinagutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos
ang mas pinaigting na surveillance laban sa Nipah virus upang maprotektahan ang kalusugan ng mga Pilipino. Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro na patuloy na nagbabantay ang Bureau of Quarantine ng Department of Health. Inialay na rin niya ng DOH sa mga health protocol nito sa pinakabagong rekomendasyon ng WHO World Health Organization. Git ni Castro, inuyo pang matiyak ang kanda ng bansa laban sa Nipah virus at iba pang nakakahawang sakit. Sinibak na ang commander ng Malate Police at ang lahat ng miyembro ng station na Drug Enforcement Unit kasunod ng umunoy pang-hold up na kinasangkutan ng 6 na pulis Maynila sa Makati City. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, sasailalim ang mga ito sa malalimang investigasyon para matukoy ang posibleng pananagutan. Babala ng direktor sa mga taungan ng hanay, tanggal sa na gumawa ng krimen. Ayon kay Abirin, nakakulong na ang 6 na pulis sa Scalawag na bukod sa kasong kriminal ay nakaharap din sa mga asuntong administratibo na mauuwi sa tuluyang pagkatanggal sa serbisyo. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, tinangka umano ng negosyanteng si Atong Ang na makialam sa investigasyon laban sa mga pulis na sangkot sa kaso ng missing sa Mongeros. Ayon kay National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Kalinisan, 2 beses kinontak na magkakahiwalay na kampo ang isang malapit na tao sa kanya. Nauna umanong tumawag ang gaming tycoon na si Atong Ang Hulyo 12 ng nakarang taon upang humingi ng tulong na maisalba mga pulis akusado. Pagtatapos nito, grupo naman ng isang hindi mo na pinangalan ng local chief executive ang umano'y nakipag-ugnayan kay Kalinisan. Paliwanag ng opisyal, ngayon lamang ito inilantad dahil nagpapatuloy noon ng case build-up. Narito ang kanyang tinig. Itong si Atong Ang, pangalanan na natin, ay tumawag sa isang tao sobrang very close sa akin. Ay hindi pong level na sobrang hindi ako makakaindi o mahihirapan ako kumindi. So nagulat ako nung nag-usap kami, sinabi niya sa akin na tumawag nga si Atong Ang sa kanya. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone niya. At yun nga, ang tanong ay baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Yun na eksakto. Pinag-aaralan na ng liderato ng Senado ang pagpapalit sa chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan si Senator Amy Marcos ang chairperson. Ito ang kinumpirma ni Senate President Tito Soto bilang bahagi ng mga patuloy na pagbabago sa Senado. Kabilang si Senator Amy sa siyam na senador na hindi lumagda sa Senate Resolution 256 na kumondena sa pangingialam ng Chinese Embassy sa mga international affairs o internal affairs ng bansa kaugnay ng West Philippine Sea. Sa halip, naghain siya ng sariling Resolution 257 upang hilingin sa mga opisyal ng gobyerno na huwag magbibitiw ng mga maaanghang na salita sa China upang hindi lalong sumama ang relasyon ng Pilipinas sa kanila. Para kay Senator Amy, mas mabuting ipaubaya na sa Department of Foreign Affairs ang pagsasalita hinggil sa West Philippine Sea. Samantala, sa kaugnay na balita, please shut up if you do not know the implication of the use of the term. Ito naman ang naging pahayag ni dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos sa panayam sa programang Damdaming Bayan kaugnay ng paggamit o deklarasyon na persona non grata. Ayon kay Carlos, isang sensitibo at seryosong termino sa diplomasya ang terminong ito para ideklara ang undesirable person at hindi nararapat makapasok ng bansa ang isang personalidad. Aniya, hindi dapat ito ginagamit basta-basta dahil lubhang makakaapekto ito sa relasyon ng dalawang bansa gaya na lamang ng posibleng pagtindi ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Una namang minungkay ni Senate President Tito Soto na pag-aralan ang pagdideklara ng persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei dahil umano sa mga atake nito sa mga mambabatas. Pakinggan natin si Professor Carlos. Ang ibig sabihin ay dinideclare mo siyang undesirable person and therefore he should get out. Napaka-sensitibong bagay yan na hindi natin dapat paglaruan yung phrase na yan. Opo. I mean, hindi mo dapat inatapon-tapon mo lang siya na, like an ordinary term because it really involves
relations between two states. Kaya nga, unfortunate people who are using that, huwag niyong gamitin yan kung hindi niyo alam ang implication. Please shut up if you do not know the implication of the use of those terms. Samantala, isasalang ng National Bureau of Investigation ang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos sa medical legal examination. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBA spokesman Palmer Malyari na ito ay upang matukoy kung tugma ang sanhi ng physical injuries ni alias Totoy sa sinumpaan niyang salaysay. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang Bureau sa management ng condominium ng mga inirereklamo para makakuha ng CCTV footage. Gayon din sa telco para sa posibleng ebidensya. Sinabi ni Malyari na kung mayroon ng pruweba, saka palang padadalhan ng sabpina ang inirereklamong sina Ramos at beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Narito po ang spokesman ng NBI. The moment a subpoena is sent to a person being complained or a respondent of a particular case, is that we would like the confrontation to be done at a time na meron ng ebidensya. Kasi the reason for the subpoena is for them to be notified of the nature of the investigation being conducted by the NBI and the type of evidence collected. So yun yung unang-una. Pangalawa, for them to be given the chance to explain their side. Kasi karapatan din naman nilang magbigay ng kanilang paliwanag dun sa reklamong ibinigay sa kanila. So yung subpoena may come on a later date. Malamang. Ganun po. That's high. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzan. At Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hybrid Race Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. 12:00 ng tanghali, dito lang sa D. Oho ay idineklara ng ganap ng Korte Suprema na unconstitutional, labag sa saligang batas. Yun hong ipinail ng Kongreso na umabot sa Senado na kinwestiyon sa Korte Suprema na impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. At
may yun ho'y unang idineklara ng unconstitutional. Pero mayroon pong nagmosyon at kanina po ay lalo pang pinagtibay ng Korte Suprema ang sinasabi nilang unconstitutionality o labag sa saligang batas noong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Kaya ating kumustahin ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, lalo na ho ang isang departamento doon na tahimik na nagtatrabaho at maaring hindi masyado ninyong naririnig ang ingay pero hindi ho sila tumitigil at tahimik po silang kumikilos para sa ating mga kababayan, lalo ho yung mga nasasalanta ng bagyo, ng lindol at iba pang sakuna. Kumustahin natin ang Chief ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President, si Chief Aymard Ehe. Chief Aymard, magandang hapon sa inyo. Live sa DZRH, I'm Henry Uri. Magandang hapon po, Sir Henry, at sa mga milyong-milyon yung taga-subaybay. Magandang hapon po mula dito sa Legazpi, Albay. Aba, kayo'y nasa Legazpi naman ngayon. Pero teka muna, kumusta ho ngayon ng moral ng Office of the Vice President, lalo na kayo at ang inyong mga tauhan? Ito ho ba'y lalong lumakas, lalo bang nagpatingkad ng masidhi po ninyong paglilingkod sa ating mga kababayan matapos ngang sabihin ng Korte Suprema na hindi, labag sa batas, yung inyong labag sa saligang batas, yung inyong final na impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Salamat po, Sir Henry. Sa ngayon, nananatiling mataas ang moral po ng mga kawani ng Office of the Vice President. Hindi naman dahil doon sa latest decision po ng Supreme Court, kundi ganito na po kami magmula pa noon dahil sa pamumuno po ng ating Vice President Inday Sara Duterte na palaging trabaho lang para sa bayan ang dapat gawin. So in other words, ever since wala namang nagiging epekto, tama ba sa inyong tanggapan, sa inyong departamento, in the entire OVP, itong mga political noise at mga ibinabatot ikinukulapol sa ating pangalawang Pangulo? Opo, Sir Henry. Patuloy ang trabaho. Kahit anong ingay politika, anong intriga, tuloy-tuloy lang kami dahil ito naman po ang binilin po sa atin ng ating Vice President Inday Sara na ang paglilingkod sa bayan ay walang ibang kinikilingan, tinititigan, tuloy-tuloy ang trabaho basta't makapaghatid kami ng tulong sa mga nangangailangan po. Kahit yung mga lugar na pinupuntahan ninyo ay malayo, mga delikado, pero teka muna, 2025, kumusta ang naging daloy ng pagtulong ng Office of the Vice President? Mga ilang milyon at daang libong kababayan natin ang nahatidan po ninyo ng tulong? Sa ngayon po, for 2025, as of this December 31st, yan po ay aming na-accomplish ng maluwalhati dahil sa tulong ng ating Panginoon at sa ating mga kababayan. Sa buong Pilipinas po, nakapagtala po tayo ng libu-libong mga natulungan. Partikular po, halimbawa sa Luzon, 85,334 families po ang ating nabigyan ng tulong. Families yun ha? Families? Families po ang ating pinag-uusapan. Yung pong 85,334, katumbas po ito ng 384,057 individuals. Sa Luzon pa lamang po yun. Sa Visayas area po, 88,437 families po o katumbas ng 397,967 individuals po ito. At doon naman po sa Mindanao, 6,933 families, katumbas po ito ng 31,199 individuals. Sa kabuuan, meron po tayong nahatiran ng nagastos o naibigay na pondo para sa buong operasyon na ito na pumapatak po na 126,354.26 po. Opo. Sa kabuuan po ito ng 2025? Opo, sa kabuuan po. Noong po 2025, nagkaroon lang po kami ng aming target na 50,000 families sa buong Pilipinas na po sana. Kaya lamang, sa dami po ng mga pangyayari noong nakaraang taon, pinursige po natin na ibigay pa din sa kabila ng medyo maliit na budget. So, kahit pa paano, nakaabot po kami ng kabuuan na 180,000
704 families po. That's times tumbas po ito. That's times 3 pa ano ho, nung 50,000 na target ninyo. Opo. Actually, 361% po ang naging accomplishment po namin para sa buong Pilipinas. Opo, noong 2025. Anong mga klaseng tulong uli ang ating bitbit sa ating mga kababayan para sa OBP? Mula sa OBP. Iba't iba po, Sir Henry, ang ating na ihatid. Ang pangunahin ho dito, yung mga relief boxes natin, yun po yung ating non-food items. Sumunod po dito ay yun pong mga food boxes or ating food items natin na naglalaman ng mabigas at dilata. Pero nagdadala rin po tayo ng iba't iba pang klaseng tulong na bigas, sako-sakong bigas, kilo-kilong bigas. Depende po ito kasi sa pangangailangan sa bawat lugar at sa bawat evacuation center at bawat lokasyon na pinupuntahan namin. At nagdadala rin po tayo ng mga donasyon galing sa mga private individuals, mga tumutulong sa atin, mga grupo, yung mga kababayan po natin na kung saan-saang lugar nang gagaling, yung tulong na ipinadadala nila. Na, sa katunayan po, umabot po nung 2025, ang kabuuang halaga na naibigay sa atin ng ating mga donors ay umabot sa 10,979,890.07. Bali, ang nabigyan po nating pamilya mula doon sa mga donasyon ay 27,086 families, nakatumbas po ng 101,587 individuals po. So yung mga kababayan natin na gustong makipagkaisa sa inyo sa ginagawa po ninyong pagtulong, maaring ano po bang nagiging kwento nila? Dahil naintindihan nila na very limited yung budget under the General Appropriations na ibinibigay ng Kongreso sa OBP, ano? Yun ang motivasyon. Sa tingin ko po, Sir Henry, yun ang isa sa mga pangunahing dahilan. Kasi bumuhos po itong tulong sa atin, na aming mga donasyon, noong panahon na binawasan na po ang pondo ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na nga po yung 2025, yan po malaki ang naibawas po sa ating pondo, kaya dito po bumuhos yung mga tulong o donasyon mula sa mga kababayan natin. Pero noon pa man, nagbibigay naman din po ang ating mga kababayan na gustong tumulong, pero talaga yung buhos ngayong 2025 po. Pero Chip, may mga nakakausap din tayo na hinihinga natin ng feedback. Ang sinasabi naman nila, mas gusto kasi namin yung partnership with the OBP kasi walang nakikitang pangalan ng politiko doon sa sako, sa truck, sa van, sa basket, sa bag. Para daw pating kulang na lang anong tawag dito, huwag ninyong ilagay yung Office of the Vice President para bang talagang kaya lang siyempre to identify naman what department ng gobyerno pa namimigay. Yun yung reaksyon ng ating mga kababayan mula sa private sector. I think nakakarating din po naman sa inyo yun. Totoo po. Nakakatanggap po kami ng mga text messages. Kahit po doon sa mga comments sa social media page po ng ating Office of the Vice President na gusto nilang iparating sa amin, nagtatanong kung paano magpahatid ng tulong, kung minsan malayong lugar, minsan sinasuggest na nga po namin doon sa mga ibang ahensya na ipadala na malapit doon sa mga lugar na pinanggagalingan nila. Pero sila rin po talaga ang pumupunta sa aming tanggapan dahil nakikita na po nila sa mga post namin na nakakarating yung tulong kung saan nila gustong iparating. Bukod doon, yun nga po, tama po yung sinabi ninyo, may mga nagsasabi na bakit may mga tanong na alam naman po natin na iba naman talaga yung gustong mensahe na tinatanong, bakit walang pangalan ni BP? Bakit walang picture? Walang mukha? Yun po ang mga nakukuha naming mensahe. Yun na nga po, ano ba ito? Dahil talagang aawayin kayo ni BP pag mayroong lumabas na may pangalan at mukha niya? Hindi po. Ito po ay unang-una, sabi ng ating pangalawang Pangulo na ang importante ay makarating ang tulong sa mga kababayan natin.
Hindi kinakailangan nilang malaman kung kanino nang galing o kung sino man yung politiko o opisyal ng gobyerno na nagpahatid nito. Dahil ang aming intention talaga ay makatulong sa mga nangangailangan. Pero kaya lang po ito mayroong pangalan ng opisina. Unang-una, po ay nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan po ng accountability. And transparency. Auditing, ang transparency, para makita po kung saan tanggapan ito nanggaling. At bukod doon, yun din pong mga nandun sa ibaba na other government agencies, lalo na ang local government. Nakikita nila kung sino yung mga dumarating dahil sila man mismo po ay nag-aayos din ng mga kaukulang dokumento at nagre-report kung anong office po yung mga dumarating para nagbigay ng tulong. Opo. Pero paano yun? Halimbawang may grupo o may pribadong sektor na nung dalhin sa inyo, nako, ang Sakoy may BP Sara na at saka may mukha niya pa. Talagang kumbaga pasensya na pero hindi ho yun maibababa sa as is. Opo. Dinidiscourage naman namin yung ibang nagdadala. Pero ever since wala pa pong nagpadala sa amin ng donasyon na may pangalan o picture ni Vice President. Talagang alam nila. Alam po nila yung kung ano yung kagustuhan at kumbaga rule ni Vice President na ayaw niya sana ng ganun. Big no-no. Kumbaga alam nilang big no-no ito sa pangalawang Pangulo. Yung may pangalan niya. Opo. Napakasimple na ating Vice President pagdating sa mga ganyan. Oo nga, opo. Pero with the limited staff and resources, you were able to roam around the entire archipelago at from north to south, east to west, pari hanggang hulo kayo, Chief. Hindi ba? Nasubukan na nga po rin namin marating yung mga lugar na hindi talaga namin nakarating, kagaya ng Ifugao. Nakarating po kami diyan hanggang Mindanao, nakarating na rin po kami diyan sa hanggang Southern Mindanao po, narating na po natin yan. Pati yung Sarangani Island, narating na po natin yan. Pero nakakatuwa, kahit nakakapagod, dahil makikita po ninyo doon sa mga kababayan natin na mararat na namin, yung kanilang ngiti. Meron nga ho kaming pinuntahan, Sir Henry, itong lugar na ito. Noong Disyembre, bago ho magpasko, Patnanungan Island. Quezon? Opo, sa Quezon po. Ito po ang isa sa mga challenges na aming naharap, no? Kasi from Quezon City doon sa aming Disaster Operation Center, 4 na oras hanggang Port. Tapos 2.5 oras na Roro hanggang Bordeos, Apulillo Island. Tapos 1.5 oras by land hanggang Bordeos. Nako. Tapos 2 oras na bangka, motorboat hanggang Patnanungan. Po ang biyahe. Mabuti pa kayo't nakarating na riyan. Ako taal na taga Quezon, hindi ko pa muna nararating sa totoo lang yung island. Alam po nyo, Sir Henry, yung aming ang parang ikinatuwa ng aming staff, ano? Kasi pagdating po namin doon, ang sinasabi ng taga roon na ang Office of the Vice President daw po ang katangi-tanging ahensya na dumating doon sa lugar nila. At bukod pa doon, si Vice President Inday Sara lang daw po ang nakapagpadala doon among all the Vice President. Magmula pa daw nung naging tao sila. Wow. Very good. Ganado po kami kahit anong hirap na narating. At yun pa sinasabi nila, hindi sila makapaniwala na narating namin yung isla nila. Opo. Pero Chip, sa inyong pag-iikot, Luzon, Visayas, Mindanao, ano yung talagang kumbaga nagpapaluha at nagpapadurog ng inyong puso sa nakikita ninyong kalagayan ng ating mga kababayan? Marami po. Bukod sa sila ay siyempre nabibiktima ng mga bagyo, ng mga lugar naman po ito kasi talaga yung mga areas na yun, yung mga daanan talaga ng bagyo. Yun pong kalagayan nila kasi hindi lang actually bagyo yung kanilang kinakaharap kundi yung long-term effect
na halimbawa yung mga mangingisda kapag panahon ng bagyo, hindi makapalaot dahil malakas ang alon. Yun naman pong mga binabaha na mga magsasaka, nabigyan man natin ng tulong pero yung long term, hindi sila makapagsaka dahil nasira na po yung kanilang pananim, wala silang inani, magsisimula ulit sila sa umpisa. So, ito po yung mga bagay na parang masakit sa loob pero kailangan silang pagtuunan ng long-term solutions. Hindi lang yung ayuda basta, tulong basta, pero kailangan meron tayong mas malaking mailalaan na pondo pagdating sa resilience po natin sa mga kalamidad. Ang mga maliliit na bagay naman na nagpapadurog, kumbaga sa ating mga puso ay yung maabutan mo ng isang bagay yung mga taong nandoon. Like, may isang bata kami na nabigyan ng box. Pagbukas niya, nakita niya yung tsinelas. Naglulundag po sa tuwa dahil meron siyang bagong tsinelas. So, napakasimpleng kaligayahan, napakasimpleng bagay pero malaking kaligayahan para sa isang kagayang ganung bata. Hindi natin parang ma-imagine na kung mas malaking bagay pa yung maibibigay sa kanila, malaking tulong po talaga sa kanila yun. Kasi imagine kasi sa tsinelas natutuwa sila, di ba? Lalo na po siguro kung marami tayong maibibigay. Ano po? At yung ganyang mga kwento, totoong kwento, marahil dyan din ang gagaling yung palaging sinasabi ng pangalawang Pangulo natin na mahalin una ang Diyos, pangalawa ang bayan at ang mamamayang Pilipino. Kanya talagang hanggat maaari, kahit malayo, kahit na delikado, puntahan yung mga talagang hindi napupunta. Hindi lang po yung mga taong binibigyan natin ang nakakapagpaluha sa atin. Mayroon po tayong natanggap na galing sa isang nag-donate, isang bagay, nagbigay po siya ng isang bagay, hindi ko na po babanggitin. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Yung binigay po niya ay halagang 500 pesos. Tinanong po namin, pumunta po siya doon sa aming tanggapan. At sinabi niya na, siya pa yung humihingi ng pasensya. 500 pesos lang daw ang kanyang maibibigay para pangdagdag tulong dahil siya po ay construction worker. Alam po ninyo, yung mismong staff ko na tumanggap noon ay tumulo talaga yung luha dahil hindi niya akalain. Yun na po ang kayamanan ng taong yun. Kita niya na sa isang araw o sa hindi, baka 2 araw niya pa pong kita yun. Pero binigay niya pa rin po sa amin para daw makadagdag na doon sa mga bagay na pwedeng dalhin doon sa mga nangangailangan. Ginto ang puso at kalooban. Opo. Yan po yung aming mga bagay na pangyayari na nagpapalakas ng loob sa amin at nagbibigay ng lakas ng katawan. Malalim na malalim ang kahulugan sapagkat yung kanyang munting kinita ay pinagkakatiwala niya sa ahensya na alam niyang hindi kukupitin yung kanyang maliit na ibinigay, hindi matatapon, hindi tatanggihan kundi makakarating ng buo sa mga recipients. Yan po isang pagpapatunay. At yung kanyang personal na pagpunta doon sa aming tanggapan. Chief, kayo'y nasa Legazpi Albay kanin nyo kayo ngayon. Anong inyo pong pakay? Ito po ay naghatid kami ng tulong doon sa mga naapektuhan po ng pagputok ng Bulkang Mayon. Umikot po kami sa 6 na bayan sa palibot po ng bulkan na yun po yung mga lugar na mismo lang na apektado ng pagputok ng bulkan. Unang-una po nating pinuntahan yung Malilipot, tapos ang Tabaco, pinuntahan din po natin ang Ligaw, pinuntahan din po natin ang Kamalig at yung Daraga. So sa kabuuan, umabot po tayo ng 1,374 families ang nahatiran po natin ng iba't ibang klaseng tulong. Ang atin pong
food items, Opo. non-food items, pati po yung mga donasyon na galing sa ating mga mababait at matulungin na kababayan na nagpahatid po sa ating tanggapan para mabigyan ng tulong yung mga nangangailangan po. Ayan. At marahil ay hindi na naman maipahiwatig ang galak at kasiyahan ng inyo pong mga natulungan. At yung mga katuwang po ninyo ay ganun din naman sapagkat alam nila na hindi nagagamit sa anumang pamumulitika ang kanila pong effort na Marami po tayong donors na nakikinig po sa inyo. Ay, Sir Henry, salamat po. Nagre-report din po kami sa kanila. Ika nga, kailangan natin ng transparency. Kaya alam nila kung saan napupunta sa bawat relief operations namin yung kanilang mga tulong. At yan ay klaradong-klarado na bawat sentimo, bawat maliit na bagay o item na ipinagkakatiwala ninyo sa OBP ay nakakarating saan mang sulok ng Pilipinas na may mga taong nangangailangan. Opo, iniingatan po namin ng buong puso ang lahat ng binibigay po nila. Alright, Chief. Hihingan ko ulit kayo ng mensahe sa ating mga nakikinig, lalo sa mga mahihirap na Pilipino na umiiyak, may mga nakalubog pa rin sa baha, hindi pa naaampat ng tubig, wala namang ulan dahil sa mga anomalya at kung ano-ano mga problema, piling nila, wala silang kakampi, at maging sa atin pong mga kaagapay. Go ahead, Chief. Salamat, sir. Sa mga kababayan po natin, ang Office of the Vice President po, sa pamumuno po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, ay lagi pong nakahandang dumamay sa inyo at maghatid ng tulong sa abot po ng aming makakaya. Ang lahat po ng aming ginagawa ay para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Mahalin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Pagpalain kayo, Chief. Maraming salamat po at isang pagsaludo sa inyo pong ginagawa at sa kabuuan ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Chief, thank you so much. Salamat, Sir Henry. Mabuhay po kayo. Alright. Si Aymar Eje, ang Chief ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Balansyado! Kabuuan ng kanyang pag-uulat at pagbibigay impormasyon, lalo na ho doon sa mga gapay at sa mga tao pong nagmamahal sa Office of the Vice President. At siyempre, doon sa mga taong natulungan, salamat po sa inyong pagpapatuloy sa inyong mga tahanan. Babalik po tayo, 6:04 ng gabi. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips sa pagpili ng ibibigay na regalo sa Pasko, alamin! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa listenmoneymatters.com, may tinatawag na the 4-gift rule pagdating sa pagpili ng ibibigay na regalo. Una na rito ang something they want o yung bagay na alam mong sigurado kang magugustuhan ng pagbibigyan mo. Iyak, mapapagastos ka rito pero at least sure kang swak ito sa kagustuhan niya. Pangalawa, something they need o yung bagay na pasok sa tinatawag na mga praktikal na kagamitan. Habang pangatlo naman ay yung something to wear. Pwede itong damit, sapatos, accessories na pasok sa hilig ng iyong pagbibigyan. At pang-apat, yung something to read. Babasahin na swak sa kanyang personalidad o kaya na may isang bagay na pwede niya ring sulatan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti. Alam kong may sasalubong sa akin at makikinig. Makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion. Binanggit ni Professor Clarita Carlos ang isang sikat at mahusay na profesor, political analyst mula sa University of the Philippines. And in fact, siya rin ho ang dating National Security Advisor, na yung persona non grata na deklarasyon laban sa isang kinatawan ng embahada ay masyadong sensitibo at nonetheless ay mapanganib at hindi basta-basta ginagamit sapagkat baka humantong sa sigalot ng hindi lamang ng mga diplomatiko kundi ng bansa laban sa bansa. Mabanggit ko na lang din sa inyo bago tayo tumanggap ng mga report. Alam po ba ninyo na ngayon ay mayroon pong 12,254 na mga Pinoy sa China. Hindi pa kasama dyan yung Hong Kong at saka yung Macau. Na of course, alam naman natin na yan ay teritoryo rin po ng China. Maaaring umabot daw yan sa 250,000 yung mga nasa Hong Kong at saka sa Macau. Pero ang pinaka dapat natin din sigurong maintindihan ang atin pong export, yung ating inaangkat na galing po sa China ay umaabot po ng 9.42 billion pesos in 2024. Tapos yung atin pong import o yung ating export, yung ating iniluluwas yung ating iniluluwas ay umaabot po sa 9.42 billion. Marami po yan ay naalala ko nung panahon ni Secretary Manny Piñol na siya ang Department of Agriculture Secretary. Ibinalita niyang tuwan-tuwa siya na sapagkat nakabalik yung mangga at saging sa bansang China. Sa atin namang ini-import, yung ating inaangkat galing po sa China ay umaabot po ng 2024 po ito data ng 8.07 billion dollars. Sa electronics product pa lang po yun. Yung machinery 3.73 billion US dollars. Yung mineral fuels 3.23 billion dollars. So yan ho yung nanggagaling sa China, produktong papunta ng Pilipinas. May biroon nga na sino ba sa ika ngayon sa bahay, sa opisina ang walang gamit na made in China, na niluluto na somehow made in China, hindi ba? Halos lahat ng mga tahanan sa Pilipinas, sa buong Pilipinas ay marami ay mga produkto at nagaling po sa made in China. Kaya yung tama yung binanggit ni Professor Carlos, dapat calculated risk ang ating pong approach dito At ako personally, ang akin pinag-aalala riyan what if magdeklara ng economic embargo ang China? Ang ibig sabihin ng economic embargo, kung ating pag-uusapan, ang ibig sabihin po ng economic embargo ay ang pag-i-impose ng isang gobyerno na iban
yung mga papasok at lalabas na produkto. So pag nag-embargo po yung China ng mga produkto nila papunta rito, doon sa binabanggit kong marami tayong binibili galing sa kanila o inaangkat galing sa kanila. Or more or less, yung ating mga produkto hindi rin nila papasukin. Ano ho? Kagaya nung mga saging at mangga o kung saan-saan pa. Mawawalan tayo ng malaking trade partner, so to speak. Ano ho? Kanya, well, pag-aralang maigi, tama si Professor, huwag masyadong calculated risk dapat ang approach, hindi yung alam lahat naman tayo ay ang gusto natin protektahan ang ating teritoryo at ang ating soberenya. Sino bang hindi? Sino bang hindi magagalit kapag inaaglahi ka sa sarili mong bansa? Ay kanya lang hindi ito po pwedeng daanin sa parabang away lang na magkapit-bahay na barakuhan agad. Kaya nga mayroon tinatawag na diplomatic relations. Alam naman nating pare-pareho yan. Sinabing diplomacy. Sa maayos na usapan, sa magandang pagpupulong, magkaintindihan, at para saan pa. At mayroon tinatawag na diplomatic relations. Kung hindi rin naman magkakaroon po ng katuturan ang mga salitang yan at dadaanin sa padalos-dalos na desisyon. 6:80 na po ng gabi. Dumako na tayo sa mga report. Pangulong Bongbong Marcos tanggap ang paliwanag ng COMELEC sa ruling ng pagpapaliban ng BARM elections. Let us see, so RH number 14 let. Kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga inilatag na dahilan ng Commission on Elections sa muling pagpapaliban ng nakatakdang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bagamat gustong-gusto ng Pangulo na matuloy ang BARM elections, hindi rin naman ito nanaisin na may malalabag na batas bukod pa sa hindi sapat na panahon ng paghahanda. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi kayang isagawa ng ahensya ang halalan dahil sa parehong legal at operational na kondisyon. Ayon kay Castro, maaaring magkaroon ng diskusyon si Pangulong Marcos at Chairman Garcia tungkol sa bagay na ito. Sa mga naunang pahayag, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan na makapagdaos ng kauna-unahang BARM elections. Hinimok pa nito ang mga taga-BARM na lumahok sa paparating sanang halalan sa March 30. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, paglutang ni dating Congressman Zaldico sa Sweden, taktikang pangligaw lamang. Ayon daw ito kay Senator Pampilo Lacson. RH number 28, Raymond Adpas. Raymond. Malaki ang posibilidad na inililigaw lamang ni dating Congressman Zaldico ang mga naghahanap sa kanya. Ito ang hinala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson matapos lumabas ang dokumento na nagsasabing nagtungo sa bansang Sweden si Ko para magpanotaryo kasunod ng inihain na petition sa Korte Suprema noong January 15. Bagamat ang sabi ng DILG ay natuntun sa isang mamahalin at gated subdivision sa Portugal ang dating mambabatas. Ayon kay Lacson, nasa panig na ng ehekutibo kung gaano sila kasigasig sa paghanap sa dating kongresista na idinadawit sa bilyones na flood control anomaly. Dahil hindi naman nangangahulugan na nakatira sa Sweden si Ko, kundi ito ay maaring palipat-lipat lamang. Kapag sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay hindi pa rin magpakita si Ko, ay iisyuhan na ito ng warrant of arrest. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Adpas. Samantala, House Impeachment Rules rerepasuhin matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. RH number 12, Milky Rigunan, okay? Nirerespeto ng Kamara ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagbasura with finality sa motion for reconsideration ng House of Representatives na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito reaksyon ni Manila Representative Joel Chua, miyembro ng House Prosecution Panel at miyembro ng House Justice Committee. Ayon kay Chua, tatalakay nila ito ng mga kapwa mambabatas upang marepaso ang rules on impeachment at makasunod
sumunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Chua, kukuha sila ng input sa Makabayan Block dahil sila rin ang tatayong mga complainants at mag-iendorso ng panibagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Posible rin ayon kay Chua na baguhin ang komposisyon ng 11-man prosecution panel na binuo noong 19 Congress. Ilan kasi sa mga ito ay wala na sa Kamara tulad ni dating ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon habang si Antipolo Representative Romeo Acop ay namayapa kamakailan. Napaulat noon na balak din nilang isama sa prosecution team sina Representatives Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List at Shell Jokno ng Akbayan Party List. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. PNP Anti-Cybercrime Group inatasan ho na imbestigahan daw ang peking medical bulletin ni Pangulong Marcos. RH52, Enyel Parosa. Enyel? Pinaimbestigahan na ng Philippine National Police sa Anti-Cybercrime Group ang pagkalat ng peking medical bulletin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi lamang ito insensitive at disrespectful, labag din naman ito sa itinatakda ng batas. Inatasan ni Nartates ang ACG na magtakda ng iisang team na huhubad ng maskara sa likod ng gumawa at nagsipag-post ng maling impormasyon online. Una ng kinastigo sa DZRH ni Palace Press Officer Claire Castro ang isang dating broadcaster dahil sa pagpapaskil ng bulletin sa social media. Pero itinanggi na ng St. Luke's Medical Center ang dokumento na tinawag nitong fake. Mismong si PBBM ang nagkumpirmang nadayagdo siya sa diverticulitis at kinailangan magpahinga. Sa iwalay na panayam sa Camp Crame ngayong araw, tiniyak na Executive Secretary Ralph Recto na makababalik na sa public engagements ang presidente sa susunod na linggo. Ako si Aniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Aniel. Samantala, sa probinsya, vendor arestado ho sa pagpapaputok ng baril sa Katarman sa Samar. Jane Bantayan, Jane. Arestado ng Katarman Police sa isang 37 taong gulang na vendor na tinuturong nagpaputok ng baril sa loob ng kanilang tahanan ng Barangay Bangkirohan, Bayan ng Katarman. Isang tawag mula sa isang residente ng nasabing barangay ang natanggap ng mga pulis ng Katarman upang ipagbigay alam ang pagpapaputok ng baril. Agad naman na rumisponde ang kapulisan sa pagre-responde kusang lumabas ng bahay ang suspect ngunit walang nakitang baril ang mga pulis. Ngunit natagpuan naman ng mga responding personnel ang isang bala ng kalibre 45 sa pinangyarihan ng umano'y pagpapaputok. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing bala ay hindi pumutok ngunit may bakas na firing pin sa base nito na nagpapatunay daw na ito ay sinubukang ipaputok. Mismo naman ang kapatid ng itinuturong suspect ang nagsabi na 2 putok ng baril mismo mula sa lugar ng kanyang kapatid ang kanyang narinig. Dinala naman sa impilan ng Katarman, NPS, ang nasabing akusado. Patuloy naman ang investigasyon upang alamin ang motibo at kung saan napunta ang nasabing baril na ginamit sa nasabing pagpapaputok. Nananawagan ang pulisya sa publiko na magbigay ng anumang karagdagang impormasyon na maaaring makatulong sa kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. DOH Eastern Visayas Wellness Clinic. Pinuksan na sa Tacloban. Jimmy Angayang. Jimmy? Formal nang binuksan sa Robinsons North Tacloban ang DOH Eastern Visayas Wellness Clinic. Ito ang sinabi ni DOH Secretary Ted Harbusal sa isang panayam. Ang wellness clinic ay bukas sa Lunes hanggang sa Linggo na kung saan may mga doktor na katalaga sa magpapa-BMI assessment, risk assessment para sa mga non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes at kidney diseases, healthy lifestyle modification na kampanya at counseling sa mga pamilya, HIV screening kasama na ang counseling. Target ng DOH na masuri ang kalusugan ng mga kabataan at kahit na yung may mga edad na napupunta sa mga mall na masuri ang kanilang kalusugan. Ito ang kauna-unahang wellness clinic ng DOH sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jimmy! Sa ibayong dagat, Britain at China, nagpulong ang mga leader para paigtingin ang kanilang strategic partnership. Jackie Recio sa detalye, Jackie.
Matapos ang 8 taon, muling bumisita ang British Prime Minister sa China para makipagpulong sa kanilang mga pinuno upang mapaigting at mapabuti ang kanilang comprehensive strategic partnership. Sa opening statement ni British Prime Minister Keir Starmer, giniit niya ang kahalagahan ng ganitong mga dialogo upang makapagtulungan ang dalawang bansa sa nagpapatuloy na issue ng climate change at global security. Sabi naman ni Chinese President Xi Jinping, matapos ang ilang taon na pagkakaroon ng komplikasyon sa relasyon ng dalawang bansa, napapanahon na ang pag-aayos nito alang-alang na rin sa kapayapaan at stability ng buong mundo. Kasama rin ni Starmer sa kanyang pagbisita sa China ang mahigit 50 top business executive mula sa Britanya para sa posibleng karagdagang oportunidad ng business expansion sa China. Iba't ibang administrasyon mula sa iba't ibang bansa ang patuloy na nagpapalawak din ng kanilang trade and investment, kasunod na rin ng mga tariff na ipinapataw ng Amerika sa kanilang mga import products. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Salamat, Jackie! At sa showbiz, ang paborito ninyo at nating lahat na si Justin Bieber muling magtatanggal sa Grammy stage makalipas ang 4 na to. Di ba ito yung kommentang, I know you want me, I know you want you. Di ba? Yun yun. Galing ko, Diyos, alam ko pa yan. Batang Justin Bieber. Yan ang generation namin eh. Justin Bieber. Sige. Si Justin Bieber. Muli ho magtatanggal sa Grammy stage after 4 years. Josa Cruzat. Josa. Magbabalik sa entablado ng Grammy Awards ang pop icon na si Justin Bieber ngayong taon. 4 na taon matapos ang huli niyang pagdatanghal noong 2022. Inaasahang magdadala si Justin ng kanyang signature swag performance sa music's biggest night at kasabay ng kanyang pagpasok sa ilang major categories. Nominado ang singer sa Album of the Year at Best Pop Vocal Album para sa swag, Best Pop Solo Performance para sa kantang Daisies at Best R&B Performance para sa Yukon. Kasama rin sa mga newly announced performers na Andrew Watt, Brandy Clark, Chad Smith, Lucas Nelson, Post Malone, Reba McEntire, Duff McKagan at Slash. Tampok din sa special Best New Artist segment ang performances ng Cat's Eye. Gayon din na Olivia Dean, Addison Rae at Alex Warren. Samantala, gaganapin ang Grammy Awards ngayong taon sa February 1 sa Los Angeles, California. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yon, thank you Josa. Daming tato, ni Justin. Word for the day, swag. Diba? Yung swag, yung angas no? Yung angas, yung angas ng forma at pagsasayaw at pagkanta. That's the swag. Oo, hindi swag. Swag sa kalabaw. Alright, sige. Alam ko, abangan niya ng mga Justin Bieber. Pero daming tattoo, no? Parang dati nung unang nakita ko yan, DJ pa ako, ikwan yan eh. Wala pang ganyan. Totoy na totoy pa. Oo. Sige. Basta may swag. Thank you. Salamat po sa ngalan ng aking partner na si Karen Oyong at kanina si Josa Cruzat. Lagi nating panambitan po sa inyo. Lahat naman tayo ay nagnanais yumaman, guminhawa, tumunlad ng buhay. Unahin lang lagi ang pananalangin at pananampalataya sa may kapal, magdasal at higit sa lahat, samaan ng pagtulong at kabaitan sa kapwa sapagkat ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong, kumalinga sa ating mga kapwa lalo na sa mahihirap dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri. Balansado.